Okay, praise God. So, sige ho, manalangin muna tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, salamat po sa iyong pagpapahintulot na kami, Panginoon, ay malayang makakapag-aral muli. Salamat po sa amin pong pagkakataong nakasamba kami kanina. At ngayong, O Diyos, gaya ng panalangin ng pangbugad naming panalangin, pupunuin mo po kami. Lord, maraming salamat. Umaasa kami, may gagawin ka, mangungusap ka, magsasalita ka, Panginoon, sa amin, at higit sa lahat, bayaan mo pong maunawaan po namin ng madali ang iyong aral ngayong umaga. Salamat po at amin pong dinideklara ang araw na ito'y tagumpay, pagbubunyi, sapagkat nananampalataya kami, Panginoon. Tinitignan po namin sa mata ng aming pananampalatayang meron kang magandang bagay na gagawin ngayon. We give you the honor, the glory, and praise, O God, in Jesus' name. Amen and amen and amen. Praise God. Yang Romans 15:14, actually po ito ay bahagi nung kaunti kong naituro nung leadership camp. Sino rito yung nasa leadership camp? So mangilan-ngilan, ano ha? Okay. So Romans 15:14, ang sabi niya ay, for everything that was written in the past was written to teach us, so that through endurance and the encouragement of the Scripture, we might have hope. Yan. Lahat daw ng nasulat nung nakaraan ay nasulat upang tayo'y turuan. Okay? Upang tayo'y tumibay at yung pagpapalakas ng salita ng Diyos ay magkaroon po tayo ng tinatawag na pag-asa. Yung isa pang slide, brother. Okay. Yung isa pang verse. Hebrews chapter 12, verse 1. Sabi niya, itong talatang ito ay tumatalakay doon po sa mga nanonood, nagbabantay, nagmamasid sa atin sa langit, sumisigaw at nagsasabing, sabi niya, so a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sins which that so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Meron po akong dalawang talata na gustong i-posting ngayon sa inyo sa ating pag-aaralan. Doon sa unang talatang sabi niya, lahat daw ng bagay na nasulat nung una ay nasulat upang tayo'y turuan, upang tayo'y hamunin, upang mabuo ang tibay ng ating pananampalataya. At dito naman sa Hebrews chapter 12 verse 1 ay gustong ipaunawa ng sumulat ng Hebreyo na merong laging nanonood o nagbubunyi doon sa taas. And those are the generals of faith na sinasabi natin, yung mga una, kung may mahal ka sa buhay na born again at namatay na nakasisigurado kang umakyat sa langit, kasama siya sa nagbubunyi at nagsasabing kailangan mong tumakbo. Amen? Kailangan mong ipagpatuloy ang iyong pananampalataya. At ang Hebreo Kapitulo 12, talatang 1 ay sumisentro, nagpapaliwanag na iisa lamang daw ang nagiging dahilan kung bakit tayo nagiging hindi nakakapagpatuloy. Merong nagiging pabigat sa atin at yun po yung kasalanan. So hindi po yun naman bago sa ating lahat. So ngayong oras na ito, gusto kong dalhin sa inyong mensaheng pinamagatan ko po na the race of life. The race of life. I was so encouraged during the time wherein yung atin pong Pangulong Duterte ay ini-encourage nilang tumakbo. At di ba may awit na takbo? Di ba? And then, ito pong mensaheng ito po ay nabuo ko po nung panahong iyon. At ito po ay gusto kong ibahagi sa ating lahat ang mensaheng pinamagatan kong the race of life. Naniniwala ba kayo na kailangan nating tumakbo? Magpatuloy. Amen ba? Tatandaan mo ha, may dahilan kaya ka nabuhay. May dahilan kung bakit nung iminulat mo ang iyong mata at nabuo sa iyong kaisipan, natunghayan mo, kabilang ka sa lahi ng tao. Hindi ka namulat na kabilang sa lahi ng hayop. Ikaw ay kabilang sa lahi ng tao at
Sabi ng Biblia, doon sa una nating binasa sa Roma, lahat ng nasulat ng una ay nasulat upang tayo'y turuan. Ano yung lumang sulat na yon? Yun po yung Old Testament and even the New Testament itself. At ang sabi ng Hebreo Kapitulo 12 ay merong nagbubunyi sa langit, nanonood sa iyong pagpapatuloy bilang isang Kristiyano at nalulungkot sila pagka nakikita nilang ikaw at ako natutumba, nagkakasala at ipinaliwanag ng Hebreo na iisa lamang ang dahilan ang nakakapagpabagal sa atin sa ating pagtakbo bilang isang Kristiyano at pagpapatuloy ay yun ay yung kasalanan. So ngayong oras na ito, idalhin ko sa inyo ang mensaheng The Race of Life. Another slide, kapatid. There is a race of life and everyone is involved in that race. Whether or not they know it. Sabi mo sa katabi mo, merong takbo ng buhay. Merong karera ng buhay. Kahit baka hindi mo alam, kasi may mga tao na nabubuhay lang sila, nagigising sa umaga, nauubos ang 24 oras kasi kailangan lang bastang magtapos ng buong maghapon. Meron namang mga tao na kulang halos ang 24 na oras sa kanila ng araw na yon kasi ginugugol nila ito ng maayos at kapaki-pakinabang. Ngayong araw na ito, gusto ko pong ipaintindi at ipaunawa sa inyo na merong takbo o karera ng buhay at tayong lahat daw doon ay kasali. Walang salimpusa. Amen? Sabi mo sa katabi mo, espesyal ka, hindi ka salimpusa. Whether or not they know it, ang sabi ko dyan. Kaya, kailangan mahalaga na alam mo na may karera ng buhay. At ang karera ng buhay na ito ay wala tayong pupwedeng paghugutan ng lakas o kuhanan ng mga halimbawa, kundi yung mga bagay na nakasulat sa banal na kasulatan. Hindi po masaya, hindi po masama na gayahin natin yung mga nangangaral nating pastor, gayahin ninyo si bishop, gayahin ninyo kung sino man. Hindi po masama yon. Pero ang pinakamainam nating pagkukunan ng pananaw, huhugutan ng mga halimbawa ng ating paglilingkod, ang Biblia. Amen. Philippians chapter 3 verse 13. Sabi ni Pablo, "Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus." Si Pablo po na nabuhay, alam natin ang kwento at istorya niya. Ang isang hinangaan ko kay Pablo, yung kanyang galing na limutin daw ang nakaraan. Alam nating lahat, nung nabubuhay pa si Pablo, persecutor siya. Taga-usig ng mga Kristiyano at dumating pa sa puntong siya'y sumaksi upang patayin ang isang lingkod ng Diyos. At ang sabi ng Bible, nung siya'y tawagin ng Panginoon, napakadrama at napakamakasaysayan ang pagkakatawag ng Diyos sa kanya. At napakaganda. At dumating sa punto nung siya'y ganap na disipulo ng Panginoon, nagsulat siya ng pangungusap dito sa Philippians chapter 3 na ito. Ang sabi niya, mga kapatid, ito ang aking unang ginagawa at ginagawa ko. Nililimot ko na yung nakaraan at tinutuon ko ang aking paningin at isipan doon sa hinaharap. At ang sabi niya, I press toward the mark of the prize of the high calling. Alam niyo ba mga kapatid, sa natural na takbuhan, sa marathon, isa lang naman talaga ang nagwawagi. First place, okay? Second place, third place. Pero pagka pinag-uusapan ang takbuhan patungkol sa paglilingkod sa Diyos, kinahuli ka. Kikay pangatlo, ang importante na kapag tapos ka. Amen? Alam niyo ba, lahat tayo tumatakbo eh. Nagpapatuloy tayong tumatakbo. Ang ating gawain ay malapit ng magdalawang dekada kung tutuusin. Alam niyo ba si Pablo, sabi niya, I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Sinisikap niyang makuha. Alam niyo ba,
para kasi maunawaan natin ang ibig sabihin ng isang talata o salita sa Biblia, sususugin natin doon sa unang pagkakawika ng ibig sabihin sa salitang Hebreyo o Grego. At doon natin masusukat o maititignan, maunawaan ang ibig sabihin. Alam niyo ba yung Greek word ng press? Ang sabi niya, the Greek word for press is dioko, which means to run swiftly as to win a prize. Ang ibig sabihin pala ng press, sabi ni Pablo, I press toward the mark of the high calling. Alam niyo ba yung pagiging Kristiyano natin, ito po ay kapalaran natin. Kung titignan natin. Kaya tayo nagpapatuloy kasi meron tayong hinahangad na magandang magaganap sa buhay natin. Ang ibig sabihin daw ng press sa Greek word ay dioko, which means to run swiftly, mabilis. Parang si Flash, para makuha, marating yung dapat mong kalagyan. Lahat tayo nakaprograma sa sitwasyon na ayaw nating tayo nag-aantay. Tama? May pagkakataon na gusto natin laging mabilisan, kahit nga sa pag-order ng pagkain. Di ba? O kaya sa pananalangin, gusto natin makamit agad yung ginugusto natin. Pero alam niyo ba mga kapatid, ngayong araw na ito, gusto ko pong ilatag unti-unti sa inyo kung bakit tinawag tayong mananampalataya. At sa takbo ng buhay na ito, meron tayong dapat naganapin, salaminin, gayahin, at higit sa lahat, hugutan ng mga pananampalataya na po pwede nating gayahin at tindigan kasabay sa pagtakbo ng buhay natin. Okay, another slide. Okay. Sabi niya, not only is it important for you to know that life is a race, it's even more imperative that you know how to run your race and run it to win. Hindi ka lang dapat basta nabubuhay, kundi nabubuhay ka dapat sa kalooban ng Diyos. Sagot naman Alam niyo ba mga kapatid, pag sumala ka sa takbuhan, hindi ka lang basta marunong tumakbo. Hindi ka lamang basta matuling tumakbo. Kundi alam mo yung tuntunin at palatuntunan ng pagtakbo. Amen? Kaya kita mo nyo, di ba? Yung mga sumasali sa marathon, yung iba nga gusto lang makasali, makapapicture, 10-kilometer run, 5-kilometer run, magkaroon ng uniforme. Alam niyo ba mga kapatid, meron naman talagang gusto talaga nagtatapos. Sabi ko nga sa inyo kanina, dito sa binasa natin, not only it is important for you to know that life is a race, ang buhay ay pagpapatuloy, ha? Hindi ho pinag-uusapan kung kailan ka matagal, kailan ka huminto, na ngayon ay mainit-init ka na uli sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ho yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan kasi, gaya nga ng sinabi ko, kung ano ka ngayon, bunga lamang yan ng ginawa mo, sinalita mo, at idiniklara mo kahapon. Kung bakit ka na maunlad ngayon at napakaganda ng tagpo ng buhay mo ngayon, subukan mong tanawin ang kahapon. May ginawa ka kasing puhunan. Amen? Kaya kung gusto mo ang magandang bukas, gawin mong maganda ang tayo mo ngayon. Amen? Ngayon, paano yun, Pastor? Yun nga yung ating pag-aaralan. Mananampalataya tayo, ha? Sabi ko nga, it's even more imperative that you know how to run your race. Hindi ko ho sinasabing maging matulin kang tumakbo sa paglilingkod mo, gaya ng hamon ko dun sa mga nag-graduate ng seminar kanina. Merong kang karapatan na pumili, may karapatan ka ng mabuhay at merong ka ring karapatang mamahala. Tayo pong lahat, ibinigay sa atin ang salitang karapatan. Subalit pagka hindi mo ipinamuhay,
nang tama ang karapatan na yan, pwedeng agawin ng kaaway at maneobrahin ang iyong karapatan at magugulat ka, ang iyong kinakapamuhay na karapatan, hindi mo na karapatan yon, kundi sa kaaway. Sabi niya and run it to win. The main purpose why God called us and the main purpose why God is with us, it is because He wanted us to win. Kaya nga ang deklarasyon natin, laging panalo. Kumusta ka na? Panalo. Kumusta ang negosyo? Panalo. Dapat ganon. Hindi yung kumusta ka, ay laglag ang balikat, parang binalikong hanger. Hindi dapat ganon. Na, isa pa. Your race is your destiny. Calling or purpose of your life which you must fulfill. Alam niyo ba, pag tayo nabuhay sa mundo ng ito, hindi na natin pwedeng sabihin sa Diyos, Panginoon, pwede mo ba kunin mo na ako ngayon kasi sakbibi na ako ng hirap? Hindi po pwede. To end your life here on earth, at this point of time, you must pass death. Kailangan mong lampasan ang salitang kamatayan. May mga tao gustong pumunta sa langit. Yung simbahan ang lapit-lapit, hindi mapuntahan. Ang takbo ng buhay mo, kapalaran mo, sagot mo. Gusto mong maging maganda ang kapalaran mo? You want your destiny be colorful, victorious? Huwag kang tumigil. May mga tao, pagka pera ang pinag-uusapan, 3 terabyte ang memorya sa pagpaprocess sa isip. Pero pagka sacrifice na, 512 MB ang proseso. Ang bagal. Kahit alam naman, ayaw intindihin. Your race is your destiny and your race is your calling. Hindi kulingling. May tawag ka. Sabi mo sa katabi mo, may tawag ka. Yun ay kailangan mong tuklasin. May mag-uudyok sa'yo, ang tawag mo magpastor. Ang tawag mo'y ganire. Alam niyo ba mga kapatid, gusto kong maunawaan mo na ang takbo ng buhay, sa ayaw at sa gusto mo, sabi ko kanina, huwag kang aayaw. Lahat naman ng umayaw, hindi nagwawagi. Pero yung lahat ng nagpapatuloy na nananalo. Your race is your destiny and your race is your calling and your race is your purpose. Alam niyo ba, sabi ko kanina, nagulat ka na lamang, idinilat mo ang iyong mata at na bumalik ang Diyo ay dumating sa pangunawa mo na nasa angkang ka ng tao, lahi ng tao. Kaya kailangan, tao ka, umasta ka na bilang tao. Umasal ka bilang tao. Mag-isip bilang tao. May mga tao kasi, kung makapag-isip, wag na. Kabidyo Your race is your destiny. Your calling or purpose of your life, which you must fulfill. Kailangan mo kasing tapusin. Alam niyo ba mga kapatid, kung tinawag ka ng Diyos sa isang ministry, pasalamatan mo. Tuloy lang. Huwag kang umayaw. Ang paglilingkod sa Diyos, it's not a performance. Magaling magpakanta, magaling tumugtog, magaling mangaral, magaling sa lahat. Serving God, mga kapatid, hindi ito pagpiperform sa gitna na nakikita ng tao, wow, galing, wow, husay. The final approval and the final say of word yes is God. Kaya nga po mga kapatid, kung titignan natin, sabi ng Bible, everything that was written in the past was written to teach us. Kaya nga, 2 poste dapat sa buhay mo ang wag mong iwawaglit. Ang mayaman ka sa aral ng salita ng Diyos. Pangalawa,
ang mayaman ka ng pakikipag-usap sa Diyos. Ang puhunan mo sa pagtayo sa unahan, sa pagkalabit ng instrumento, puhunan mo sa pangangaral o sa pagpapaawit ay, mga kapatid, yung tagal mo sa pakikipag-ugnayan, sa pakikipag-usap sa Diyos. Yung tagumpay mo bilang isang Kristiyano, hindi doon sa programa o palatuntunang iniatang sa iyo, kundi ang tagumpay mo na susukat, mga kapatid, doon sa yaman ng kung paano ang salita ng Diyos na mamaniobra ang buhay mo. Your race is your destiny, your calling or purpose of your life. We must do all we can to run fast. Konting-konting bilis din naman sa paglilingkod. Amen? Amen? Because the time is short. Alam naman nating lahat, maiksi na ang panahon. Yung ating gamit na pananampalataya ngayon, sabi ko nga nung leadership camp, ay pananampalataya dapat na panghuling panahon. Yung kalidad, yung quality, yung level, dapat panghuling klase ng panahon na pananampalataya. Hindi yung 15 years ago na style, 30 years ago na style. Kailangan mong sumabay, innovation age na ngayon. And whether you like it or not, pag may tanong ka, i-google mo lang, nandyan na sagot. Amen. Kaya kailangan, sabi ko sa inyo kanina, maniobrahin ka dapat ng salita ng Diyos. Let the Word of God consume your life. Kaya ka nagpapatuloy, puno ka, nag-uumapaw ka ng salita ng Diyos. Kaya pagka puno ka ng salita ng Diyos, hindi ka kayang dayain ng kaaway. Pansinin niyo, Diyos na si Kristo Jesus, pero ang ipinambalandra ni Satanas kay Kristo, salita mismo ng Diyos. Hindi siya gumamit ng ibang paraan. Salita mismo ng Diyos. Ay nalilimutan ni Satanas ang mismong ibinilandra niyang salita ng Diyos buhat mismo sa kanya. Kaya nung wikain na ni Satanas ang salita ng Diyos, misquoted na. Pansinin niyo, sablay na. Nabasa niyo gayon? Because the time is short and the adversary will do everything to frustrate us from reaching our goal. Kung meron kang ninanais mangyari, huwag kang bibitaw. Kung meron kang minimiting maganap, makuha. Huwag mong aayawan ang laban ng sirkumstansya. Gawin mong lahat ng magagawa mo para maging mabuting tao. Gawin mo ng lahat ng magagawa mo. Sabi ko nga kanina sa in-exhort ko dun sa mga nag-graduate. Philippians chapter 4 verse 8. Yun ang bakod ng ating isip. When you think something, when you think something, kailangan lahat ng iisipin mo synchronize sa isang dangkal lamang ng layo na bibig mo. At ang lahat ng sasabihin mo, synchronize din sa halos isang dangkal na layo ng puso mo. Alam nyo, yung mga generals of faith na nandun sa Hebrews chapter 12 verse 1, na nagbubunyi, nagsumisigaw, habang ikay nagpapatuloy bilang isang Kristiyano, silang lahat, yung iba doon napugutan ng ulo, yung iba doon ibinulublob sa kumukulong mantika, yung iba doon pinahila sa magkabilang kabayo, yung iba doon pinugutan ng ulo, yung iba doon ipinako sa krus. And those generals in faith are working hard, shouting to cheer you up habang ikaw ay naglilingkod. Kaya konting lingon ng konti sa itaas, pag ikaw ay dumadating sa pagsubok, i-consider mo ang itinaya ng mga taong sumisigaw sa iyo sa taas.
at nagsasabing, tuloy lang brother, tuloy lang sister. Amen? Mga kapatid, hallelujah. Si Satanas, kaya ito na yung panahon, nagkakaroon na ng bombahan, lindol. Alam nyo ba? Sinentro ng lindol ang Batangas. Ako naniniwala, ang interpretasyon ko doon, hindi para sa paghihirap eh. Inugalang ng konti ang Diyos yung yaman ng Batangas. Amen. Para lumuwag ng pagkakahawak ng kaaway, and eventually, we will possess it. Okay. Another slide. Everything that was written in the past was written to teach us. Merong tatlong prominenteng tao sa Old Testament na po pwede nating gayahin, tuntungan, o kaya hugutan ng kanilang ginawang paglilingkod na sila mismo sa kanilang pagtakbo ng pananampalataya nila, natapos sila. Number 1, there are 3 prominent personalities in the Bible who passed the race of faith. Number 1, Noah. When God told Noah, Noah, gugunawin ko ang mundo. Alam ni Noah yun kasi sobrang sama na ang mundo. Kita niya yun mismong sa community niya. Pero nung kasabihan siya ng Diyos na, Noah, gumawa ka ng arko. Bago yun sa pandinig ni Noah. Di ba? Noah, gawa ka ng arko. Aba, anong arko yan? Kasi, gugunawin ko ng mundo sa pamagitan ng baha. Aba, ay anong baha yan? At pauulanin ko ng walang tigil. Eh, anong ulan? Noah, when God talked to Noah, mga kapatid, nung panahon na yon, isang ordinaryong mamamayan na laging nakikipag-usap sa Diyos at siya ang sinentrong kausapin ng Panginoon. Huwag mong titignan ang estado ng tayo mo sa buhay o gawa ng iyong pagtakbo, hindi ka kilala, ano ang nasa iyong kamay, it doesn't matter. What is important, God called you with a purpose. Sabi ng Diyos kay Noah, Noah, gumawa ka ng arko. Ay, anong arko? Gugunawin ko ang mundo sa pamagitan na bahay. Hindi ko alam kung ano yung bahang yan, Lord. Ano yan? Balikan natin yan mamaya. The second person is Abraham. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, you will be a father of many nations. Kinausap ng Diyos si Abraham, Abraham, pagpapalain kita. Genesis chapter 12 yun, sa ating lahat yun. Ibibless ka, sino man pala sa'yo pagpapalain. Sabi niya, sino susumpahin ko? Nung kinausap ng Diyos na magiging father siya ng many nation, walang anak si Abraham. 75 years old. Sino rito ang 75 years old tayo? Buti na lang, wala pang 75 years old. Kainaman naman, posibleng wala. 75 years old yung ina. Yung lalaki sana, gusto ko makita. 75 years old when God called Abraham to be the father of many nations. Si Abraham nga nung panahon na yun. Hindi niya alam eh. Hindi niya naiintindihan kung ano sinabi ng Diyos sa kanya. At ito mabigat. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, iwan mo ang iyong mga magulang. Pumunta ka doon sa lugar na pagdadalang ko sa iyo. 75 years old. Ang ikaw ay 18 anyos, lumipat ka ng bahay, andali. Ang 75 years old na palipatin at ang daming hayupan at katiwalang kasama, aba, palagay ko nung lumipat si Abraham, ang unahan ng kanyang paglipat nasa Batangas City, ang kanyang nasa dulo, nasa Lipa o nasa San Jose, sa dami ng kanyang hayupan. Amen? Ang hirap maglipat noon. Aba, mantakin ba? The third person who experienced, it's Moses. Si Moses, alam nating lahat, baby pa lamang siya.
Preserve siya ng Diyos ang kanyang buhay. Napunta at nakopkop doon sa paraon. Tumayo, nagbinata doon mismo sa court ng lugar na yon sa paraon. Naging prinsipe. Pero umusbong sa kanya yung pagiging dugong Hebreyo. Nung nakita niyang inaalipin at ginagawa ng masamang isang ordinaryong Hebreyo, pinatay niya yung Egyptiano. Nagkaroon siya ng atraso. Takba! Punta doon sa ilang. 40 years in the wilderness. Biglang kinausap ng Diyos at binalikan si Abraham, ay si Moses. Moses! Pumunta ka doon sa Ehipto. Sabihin mo doon sa clown na paraon na yan, palayain ang aking bayan. Ay may problema. 40 years sa wilderness. Nag-aalaga ng hayop, nalimutang magsalita. Tama? Sabi niya, hindi po ako marunong magsalita. At itong pinakamatindi. When God called Moses to show, mga kapatid, yung supreme power of God. Lord, hindi ko kaya. Ay, anong nasa kamay mo? Tungkod po. Bitawan mo. Nung binitawan, naging napakalaking ahas. Dinampot ulit. Kaya wag mong meminosen kung sino ka. Ano ang nasa kamay mo? They were all given an impossible task, job to do. Si Noah, nung sinabi ng Diyos sa kanya, Noah, gugunawin ko ang mundo. Sold out si Noah. Kita niya yon kasi napakasama ang lugar niya. Pero nung sabihin sa kanya, nagugunawin niya sa pamagitan ng baha. Anong baha? Hindi pa siya nakakakita ng baha noon. Hindi rin siya nakakakita ng ulan. Lalong hindi pa siya nakakakita ng ipinapagawa ng Diyos na arko. Kasi si Noah, nabubuhay siya sa gitna ng lugar ng kaparangan, 400 milya ang layo sa pinakamalapit na dagat. Hindi mangingisda si Noah. He was given an impossible task. Kaya si Noah, di niya maintindihan eh. Pero nung sabi ng Bible, one thing that I salute to Noah, and I admire to Noah, ang sabi ng Bible, he just simply obey. Aba, nung simulan niyang gawin ang arko, siguro yung mga anak niya, aba, tay, ano naman yung mga pinagagawa ng Diyos sa iyo? Arko. Walang ideya si Noah sa arko. Hindi kagaya ngayon. Pag sinabi nating arko, i-google mo lang. Hayan na ang disenyo ng arko. Tama? Aba, siguro sabi ng mga anak, tay, pwede ba ipakausap mo naman sa amin ang Diyos? At baka napapamali ka ng dinig eh. Ba't ang sabi ng Bible, the family, mga kapatid, binuo ng Diyos singkad 120 years in the making ang ark. 120 taon. 1 sentenaryo at 2 dekada ang kinakailangan para magawa ang arko. At nung nagawa na ang arko sa itinakdang sinabi ng Diyos, mapapasok ang lahat ng hayop dalawahan. Nagawa ang arko, utusan siya ng Diyos, magpapasok ka ng hayop dalawahan, lalaki at babae. Kahirap magpapasok ng leon. Pasok. Ay lalong elepante, ang giraffe, ay di lalo na, nag-antay ang nawang makaakyat ang pagong. Inantay. And eventually, when the door was shut and closed,
the Bible says, it began to pour out the rain. Nagsimulang umulan. Ang sabi ni Noah, ito pala yung ulan. Amen? Ito pala yung ulan. At nung tumaas na ang tubig, binundol na ng alon yung arko, natanggal ang kanyang suhay, bigla na lamang itong nagpatianod-tianod. Sabi ni Noah, tiyak, ito pala ang baha. Ito ang baha. When God gave you the instruction and you do not know the reason why, just simply obey. Kaya si Noah, sabi ng Bible, 40 araw, 40 gabi, singkad na walang tigil ang ulan. Ang sabi niya sa kanyang mga anak marahil, tamo, umulan, tamo, bumaha. Mga anak, ito ang baha, ito ang ulan. And brothers and sisters, kahit anong yanig ng mga taong gustong sumakay at makisakay, ang pintuan sarado na. Kaya ako naniniwala, ang sinumang pagbinuksan ng Diyos, walang pwedeng magsara. At ang pagka-sinara ng Diyos, walang pwedeng magbukas. Even perhaps, because of the compassion in the heart of Noah, he wanted perhaps to open the door, yet he cannot open it. Because 120 years in the making ng grace ng God sa mga tao para ipasabing, there is a remedy, yet they do not obey God. Mga kapatid, be just like Noah. Pag may pinagagawa ang Diyos, hindi mo man alam paano, kailan, saan. Unti-unting iguguhit ng Diyos sa iyong espiritu ang dahilan kung bakit. The second person is Abraham. You will be a father of many nations, 75 years old, when God gave him the promise to be the father of many nations. And it took 25 years to pass. 99 years na nung bumalik uli ang anghel at ang sabi niya, sa susunod na taon, buntis na si Sarah. Aba. Palagay ko eh. Kaya nagtawa si Sarah. Hindi dun sa sinabi ng anghel. Tinagnan niya siguro si Abraham. Makakaisa pa kaya ara? 99 years old! I believe 99% si Sarah hindi believe. That's why behind the curtain, Sarah laughed. And when the angel confronted Sarah, she denied it. Ang sabi niya, hindi ah. Kaya mga babae, minsan galing mag-deny. Kaya si Isaac, ang pangalan, Isaac meaning is laughter. Pansinin niya, yung ginugol na ipinuhunan ni Abraham, kung ikaw si Abraham, nilandas mo ang pag-alis doon sa Hur. 3 letra ang lugar niya. Saan ka nakatira? Hur. Parang hindi makapaniwala yung mga Egyptiano at mga Pilistay yung kanyang nakasalubong eh. Kung ikay magpapakilala, sino ka? I am Abraham, the father of many nations, according to God. May anak ka? None. But I'll tell you, the fulfillment of Abraham to be the father of many nations, it passed 3 generations. Abraham to Isaac, Isaac to Jacob, Jacob to Joseph. Then Joseph, during his time, yung Israelites, dumami ng sindami ng buhangin sa dagat. Ang sabi ng Bible, natupad after 3 generation. Nung sinabi ng Diyos, Abraham, halika, inilabas siya
tignan mo ang langit, gaano kadami ang tala na yan, ganyan ko padadamihin ng iyong inapo. Sumunod si Abraham. Kahit di niya naiintindihan. Mind you, brothers and sisters, this is my challenge. We are the spiritual Abraham. Whatever challenge and opportunity that God gave to you as a challenge, tanggapin mo lang. Tanggapin mo lang. Let it be done, Lord. Pag nagpa-pray ka, anumang declaration, let it be done, Lord. Pag minabasa kang sinabi ng Diyos na hamon sa iyo, let it be done, Lord. In due time. In due time. Nung nagbuntis si Sarah, abay di makapaniwala si Abraham nadali rin Oo naman. At nung lumabas, kaya nga hindi nakapag-antay si Sarah, di ba? Ipinatabi niya si Abraham kay Hagar. Ismael is not the chosen and perfect son. Ismael is the typology of permissive will. Kaya mga kapatid, huwag mong pilitin ang isang bagay. Antayin mo yung panahon ng Diyos. Amen? The third is Moses. Sabi ng Moses, Moses not fluent in public speaking. He must fight the Pharaoh. Ang problema kay Moses, 40 taon doon sa ilang. Nalimutang magsalita. Sa Diyos wala kang lulusutan. Nung sinabi niya, hindi ako marunong magsalita, ayan si Aaron. Mouthpiece mo. Nung sabi niya, Panginoon, hindi ako marunong, hindi makikinig sa akin ang Paraon. Ano yung nasa kamay mo? Binitawan niya, naging ahas, dinampot niya. Yung tungkod na yon, 10 pagkakataon na ginamit ni Moses doon sa Ehipto, kumilos ang Diyos ng Himala sa 10 pagkakataon. Isang pagkakataon, binagsak niya yung kanyang ahas, yung kanyang tungkod, naging ahas. Yung iba, binagsak din, naging ahas din. Nilamon nung ahas ni Moses ang lahat ng naging ahas na tungkod ng mga mangkukulam doon sa Ehipto. My point is this, anong nasa kamay mo? Lalamunin ng nasa kamay mong bibitawan ang anumang bitawang sumpa o challenge ng sino mang kokontra sa iyong sinasabit, iyong pinaniniwalaan. If that is your faith, believe it. Amen? Mga kapatid, na-bless nga ako Nung si Moses, binagsak lang niya, nilamon. Yun yung rema ng Lord sa akin Yung mga binibitawan niyong yan ang lalamon, kakain sa mga salita na negatibo, bibitawang bagay na mali ng tao laban sa inyo. See? God allowed 10 plagues to pass in Egypt. And He showed His miracle through that instrument, yung rod ni Moses. And ultimately, God gave the Israelites rest when they crossed the Red Sea. Hinati ng Diyos ang dagat na pula. Mga kapatid, kayang hatiin ng Diyos ang dapat mong tawiran kung kinakailangan. Lahat sila zero information. Di nila alam kung paano gagawin. But God gave them, mga kapatid, ito na, nag-alarm na, malapit na ako matapos. I set the alarm so that I can, okay. This is the last 4 slides. Mga kapatid, namnamin niyo to. Ang pananampalataya ay pagsunod sa gusto at direksyon ng Diyos kahit di mo alam kung saan. Ang pananampalatayang gamit natin sa panghuling panahon, matindi ang quality, degree at level nito. Dapat ang gamit mong pananampalataya ngayon, pag may sinabi ang Diyos sa iyong direksyon, kagaya kay Abraham, punta ka raon, punta. Kahit di mo alam kung saan.
Alam niyo ba, ang pananampalataya, kagaya ng ginagawa niyo, nagsisid kayo na ganon, you have to believe it in your heart. Amen. You have to believe it in your heart. Si Abraham, si Noah at si Moses, ganito ang faith na klase. Kaya sila nakapagtapos ng takbo ng buhay. Kasi ang pananampalataya nilang gamit, inutusan sila ng Diyos tumungo gawin ang isang bagay kahit hindi nila alam kung saan sila magsisimula. Amen? Di mo alam kung paano ka tatawagin, kung paano ka magkakabay, kung paano ka yayaman, kung paano ka unlad, kung paano ka gagaling. Hindi mo alam kung paano maboborn again. Ang sutil mong anak, ang sutil mong asawa, ang napakasama mong kapitbahay. Just wait. Just wait. Just wait. Sunod lang. Sharean mo. Gawan mo ng mabuti. Yang ginagawa niyong seed na yan. Dalo sa church, dalo sa prayer meeting, punuin ang puso ng salita ng Diyos, manalangin, laging makipag-usap sa Diyos, magugulat ka. Darating yung takdang panahon. Grabe si Lord. Ang pananampalataya ay pag-aantay sa panahon ng Diyos kahit hindi mo alam kung kailan. Hindi mo alam kung kailan ka mangyayari ito, kailan magaganap yung pag-unlad nito, kailan mo makukuha yung transaksyon na ito. All you have to do is just obey. When you ask something, before you can receive that something, there is a period of waiting. Noah waited for 120 years. Abraham waited for 25 years. Moses waited for 40 years. Takot si Moses bumalik sa Ehipto. Ano sabi ng Diyos? Bumalik ka doon. Patay na ang lahat ng may atraso sa iya. May atraso ka. Patay na lahat. God will do something to iron up the way. God will prepare the way. Amen? Ano ang nasa kamay mong puhunan? Si Moses nung ibinagsak niya yung kanyang tungkod sa tubig, nahati ang dagat na pula. What is in your hand that will gonna cut hindrances, and God will create an expressway for you to receive this promise? Ang pananampalataya, mga kapatid, no? Sabi ko sa inyo kanina, ang pananampalataya pag-aantay sa panahon ng Diyos kahit hindi mo alam kung kailan. Ang pananampalataya ay pag-aantay sa panahon ng Diyos kahit hindi mo alam kung kailan. Mga kapatid, ang pananampalataya ay pag-asa sa himala ng Diyos kahit di mo alam kung paano. Di mo alam kung paano mangyayari. Hindi alam ni Noah kung paano mangyayari yung arko. He do not know. He has no idea. He has zero information si Noah sa ark. Zero information din si Abraham kung paano siya magiging ama ng maraming bansa. Zero information din si Moses kung anong gagawin niya at babalik siya sa Egypt. All they have to do, paano ka magkakabay, paano ka makapupunta doon sa magandang kalagayan. All you have to do is just open the eyes of your faith. Encapsulate it. Imagine it. Titignan mo yung sariling magaling ka na. Titignan mo yung sariling meron ka na nito. Hindi mo alam kung paano. Use your faith. Si Lord din kasing mag-uutos. All you have to do is just act. Instrumento ka lang, takbo ng buhay, huwag tumigil. Ha? Sabi ko sa inyo, ang pananampalataya ay pag-asa sa himala ng Diyos kahit di mo alam kung paano. You are waiting for miracle.
Hindi mo alam kung paano, hindi mo alam kung saan manggagaling, hindi mo alam kung sinong gagamitin, hindi mo alam kung paano. Everything that was written in the past was written to teach us. Hinuhugutan natin ngayon ang impormasyon ng 3 prominenteng tao ng lumang tipan para maging matibay ang tindig mo at pagtakbo mo sa bagong tipan. May rason ka pa ba na manghina? May rason ka pa bang tumigil? May rason ka pa bang magduda? May rason ka pa ba, mga kapatid, na mag-backslide? This is not the time for you to surrender or retreat. This is no longer the time na naghahanap ka ng mali. Ito yung time ngayon na level up ka ng pag-uugali, pagsasalita, pagkilos, pananaw, at higit sa lahat, paglakad sa iyong pananampalataya. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na maganap ang kalooban ng Diyos sa atin kahit di natin alam kung bakit. Bakit ka pinili? Bakit ka tinawag? At your age, 40 years ka na, naghahanap ka ngayon ng mapapangasawa na bakit ngayong panahong ito, ba't dumating ito sa iyo? Bakit ngayong panahon ito, ba't dito yung dumating na hamon sa iyo? Ang dami mong salitang bakit ako pa, kailan pa, paano, kailan, saan? All these questions, mga kapatid, will remind us with 3 prominent biblical heroes of faith. Noah, Abraham, and Moses. And they ran the race of faith. And they finished well sa finish line. Why? Because one thing for sure, they never gave up. Hindi sila umayaw. Meron dito, gustong mag-abroad. Mangyayari yun. Meron dito, naghahanap ng mapapangasawa, mangyayari yun. Meron dito, gustong magkabahay, mangyayari yun. Meron, ang sabi ng Bible, meron ka na, bibigyan ka pa. Hindi mo alam kung paano, hindi mo alam kung kailan, hindi mo alam kung saan, hindi mo alam kung bakit. Isipin mo na lang sino ba ang nag-utos para gawin mo at panampalatayanan mo. Diyos! It's not Bishop Art. It's not Pastor Kani. It's God. And who is the honor of your faith and your life? It's God. And nothing is impossible unto Him. Siyang nagmamayaring soul patented ang word na yan. Impossible to men is possible to God. So ito yung huling hamon ko sa inyo. Last verse, 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain. Patuloy lang. Huwag ka matitinag. Kahit di mo alam kung saan, kailan, paano, bakit. Kasi nagtitiwala ka sa Diyos na di mo nakikita. Mantakin mo, pinagkatiwala mo ang buhay mo sa Diyos na hindi mo nakikita. Isang napakalaking hakbang ng paniniwala at pananampalataya yon. Iginarantiya mo sa kamay ng Diyos na hindi mo nakikita ang magiging kinabukasan mong forever sa langit. Hindi biro yun. So if you really want to walk victoriously, with a shining helmet, with a shining breastplate of righteousness, with an intact belt of truth, with a shining shoes gospel, and a shining shield of faith, and unstoppable sword of the Spirit. Just stand up like Noah, Abraham, and Moses.
Hindi alam kung paano, hindi alam kung kailan, hindi alam kung saan, hindi alam kung bakit. If you're waiting for the miracle, stand up today. Stand up. Mga kapatid, habang tayo'y nakatayo, ngayong araw na ito, gaya ng sinasabi ko sa iyong hamon, kagaya kay Moses, ano ang nasa iyong kamay na kaya mong bitawan para lumamon, kumain sa lahat ng mga binitawan, salitaman, pangungutyaman, pagdududaman ng kahit na sino man. Kaibigan, kapatid, as you stand up today, just have the faith. Ngayong araw na ito, Lord, salamat. Oh, hallelujah. Just raise up your hand. Begin to imagine it in your heart. Tandaan mo, ikaw ay isang espesyal na kabilang sa espesyal na lahi. And God is giving you the mandate today to move forward. Ano man ang iyong gustong mangyari, natatawiran, lalakaran, kaibigan, hindi mo man alam kung paano, hindi mo man alam kung kailan, hindi mo man alam kung bakit. Kung ikay nangangailangan ng himala, nangangailangan ka ng gusto mo ng trabaho, nangangailangan ka ng kung ano yung gusto mo, just come forward. Just come forward. Punta ka lang sa unahan. Come on, just as an act of faith, bilang pagsunod, pagtalima sa hamon ng Diyos. Oh, hindi ko man kayo mapatungan ng lahat ng kamay. O rabashe karabakarabasyande. Marahil ito'y gusto mo, bahay, sasakyan, trabaho, kaligtasan, kagalingan, oportunidad, kaibigan, relasyon. This time, sa pagpunta mo sa unahan, maging kagaya ni Noah. Hindi mo man alam kung paano. Hindi mo alam kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa iyo. Hindi natin alam kung paano natin lulunukin yung pangako ng Diyos kagaya kay Abraham. Hindi natin maunawaan. Sa ating munting isip, hindi natin ito ma-digest, ma-contain. And even kagaya ni Moses, ang sabi niya, Lord, di ko kaya. Pero anong hamon ng Diyos kanya, anong nasa iyong kamay? Anong meron kang pwede mong gawin na puhunan para paniwalaan ang gagawin ng Diyos? As you come in front today, oh, hallelujah. Oh, reashekarabakarabakyandarabashikaramahai. Dakila naming Diyos sa langit, ngayong oras na ito, nakikita mo ang babae at lalaking narito ngayon, Panginoon. Ano man ang kanilang ipinunta sa unahan, hindi man nila alam kung paano, Diyos, magaganap yung gusto nila. Hindi nila alam kung kailan nila tatanggapin, O Diyos. At hindi naman nila alam kung bakit sila yung pinili mo't pangakuan nito. Lord, hindi man nila alam kung kailan mangyayari yun. Dahil ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran, kaya mong paiksiin ang panahon ng aming pag-aantay. Mangyayari't magaganap ng mabilis ang bagay na ginugustot ninanasa ng aking mga kapatid. Lord, today, yung pagtungo nila sa unahan, isang matibay na sinyalis ng paghakbang ng pananampalataya. Kaya dakilang Diyos, ang dalangin ko, galangin niyo, Panginoon, ang kanilang mga ipinunta sa unahan. Habang nakatuon ang aking kamay, hindi ko man sila mapatungan lahat. Nagdideklara ko ngayong oras na ito, hallelujah, tanggapin mo! Tanggapin mo! Tanggapin nyo ang iyong ipinunta sa unahan in Jesus' name. Himala ng kalusugan, himala sa pananalapi,
himala sa relasyon, kaligtasan, pangako na iyong pinangahawakan. Ngayong oras na ito, mangyayari yon. Yes, Lord, nasa iyo na yon, nasa iyo na yon, nasa iyo na yon. Receive it, receive it, receive it. Yes, tanggapin nyo. Tanggapin nyo, tanggapin nyo. Tanggapin mo ang pinananampalatayanan mo. Receive it. Yes, receive it. Amen, amen, receive it. Mangyayari yun, tanggapin mo na yun. Oh yes, receive it. Receive it by faith. Amen, yes, mangyayari. Begin to claim it. Simulan mo na iguhit sa isip mo, sa imahinasyon mo ng malinaw ang bagay na pinananampalatayanan mo. Receive it, receive. Receive. Yes, mangyayari. It shall come to pass. In Jesus' name, yes, yes, yes. Lahat magaganap. Sinasaway ko ang lahat ng sinabi ng kaaway. Lord, as our gesture of faith, bibitawan namin ang aming pananampalataya gaya ng tungkod ni Moses. Bibitawan namin sa aming deklarasyon. Bibitawan namin sa aming sinasabi. At Lord, sa oras na ito, ano mang sinabi against us, ano mang mga binitawan, Panginoon, upang kami magapi, upang huminang aming pananampalataya, upang matunaw, O Diyos, ang aming pinaniniwalaan. Lord, we just stand on your word. We stand on your word. Lord, lahat ng pinananampalataya ng mga kapatid kong ito na pumunta sa unahan, mangyayari yun. Mangyayari. Lord, more job, O God, increase in finances. Lord, mas maunlad na relasyon. Pagbibiyahe abroad, in Jesus' name. In Jesus' name. Promotion will come. In Jesus' name. Bagong bagay. Ito man ay tahanan, sasakyan, negosyo. Bagong bagay mangyayari. Tatawid ka sa bagay at lugar, sitwasyon. Hahatiin ng Diyos ang bagay na mahirap. Matatawid mo yon. Meron dito, makakapag-abroad. Meron dito, magkakaroon ng kanyang minimithi. Magaganap yun ng madali. Ang Mayo, sa unang patak ng ulan kung naranasan na natin, mararanasan natin ang daluyong at biyaya na rumaragasang pagbuhos ng pabor, yaman, benepisyo ng krus ng Kalbaryo darating sa atin ngayon. Mangyayari yon. Lord, selyuhan mo ng iyong banal na dugo ano man ang hiningi ng mga kapatid kong narito sa harap, nasa likuran, nasa bleachers, O God, nasa lahat ng nakarinig na kanilang inihulma, O Diyos, sa puso nila at tinindigan ng pananampalataya ang bawat deklarasyon ngayong umaga. Maraming salamat, O Diyos. Gagamitin mo sila na maalab ang kanilang puso, mag-uumapaw ang kanilang kagalakan, at lalong higit dakilang Diyos, ang walang ubos mong pabor, walang tigil nilang mararanasan ito. Maraming salamat. Sa iyo ang karangalan, ang kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Tanggapin nyo, mangyayari yon. Amen? Receive it and you will have it. Tandaan nyo yun. Okay? Tandaan nyo, hindi mo man alam kung paano, kailan, bakit, saan. Just stand on your faith. Amen? God bless us all.